Inaakusahan ng plagiarism o panggagaya ang librong sinulat ni Vice President Sara Duterte na pinamagatang Isang Kaibigan. Yan ang librong gustong pondohan ng 10 milyong piso para ipamahagi sa mga batang mag-aaral. Si Senator Risa Hontiveros desididong harangin ang pondong yan. Hindi raw tamang humingi ng budget ng isang opisyal ng pamahalaan para sa sarili niyang libro. Narito ang aking report. Isang Kaibigan. Yan ang pamagat ng kontrobersyal na librong isinulat ni Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa ibong Sikwago na maraming kaibigang iba pang ibon. Hinagupit sila ng bagyo na sumira sa pugad nito hanggang sa iwan siya ng kanyang mga kaibigan. Pero bumalik ang isa sa mga kaibigan niyang ibon na si Loro at tinulungan si Sikwago na muling buuin ang kanyang pugad. Ang mensahe ng libro, pagkakaibigan at paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sa uling pahina, makikita ang larawan ni VP Sara na may nakasulat na isa raw siyang tunay na kaibigan. 10 milyong piso ang hinihingi ng Office of the Vice President para gastusan ang paimigay ng naturang libro sa 1 milyong bata. Bagay na kinwestiyon kahapon ni Senadora Risa Hontiveros. Kanina, nasilip na ng Senadora ang ilang bahagi ng aklat. What do you think about it, ma'am? Nascan ko pa lang eh. Colorful yung illustrations. Tapos, mamaya basahin ko verbatim yung text. Pagilinaw naman ng tagapagsalita ng Office of the Vice President, hindi ibinibenta ang librong Isang Kaibigan ni VP Sara. Gagamitin daw ito ng bise tuwing magkakaroon siya ng storytelling sa mga bata. Gagawin lang doon sa budget ay gagamitin yun para sa pag-imprenta o yung printing lang po talaga ng hard copies ng mga libro at ilalagay ito sa mga bags. Dahil tuwing nagkakaroon po ng pagbibigay ng pagbabago bags, ay meron din pong storytelling ang ating Vice President. Ayon pa kay POA, 50 pesos ang magagastos sa bawat kopya ng aklat. Pero para kay Senadora Hontiveros, hindi pa rin niya palulusutin ang 10 milyong pisong hinihingi ng OVP para sa naturang libro. Masyado raw itong malaki at hindi raw tama na humihingi ang isang opisyal ng gobyerno sa pondo ng bayan para maglathala ng isinulat niyang libro. Ang dito lang kasi, textbook ba yan? Approved ba ng DepEd? Naku, kung pag-usapan natin yung textbook problem ng DepEd, yung nakaraang 2 taon, ang daming problema, di ba? 10 million, maliit kung sa textbooks kabuang budget ng DepEd, pero hindi siya barya. At 10 million na galing sa buwis ng mamamayan. So, pera pa rin na hawak ng gobyerno na dapat tanungin ng Kongreso. Sabi naman ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin, mas maiging humanap na lang si VP Sara ng ibang gagastos para sa kanyang libro. If it's about showcasing yung mga accomplishments ng ating butihing opisyal, mas maganda niyan humanap na lang ng foundation na mag-sponsor ng libro niya para hindi na maging masalimuot. Samantala, viral naman ngayon ang librong pinamagatang Owly Just a Little Blue. Tungkol ito sa isang butihing ibon na tumulong na bumuo ng tirahan para sa bago niyang kaibigan. Ang kwentong yan, tila pareho raw sa librong Isang Kaibigan ni VP Sara. Kaugnay niya, naglabas ng pahayag ngayong gabi ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte laban sa alegasyong kinopya sa iba ang libro niyang Isang Kaibigan. Iginiit ni VP Sara na hindi na niya kailangang mangopya dahil madali naman daw magsulat ng kwento batay sa sariling karanasan. Layunin daw ni VP Sara na mahikayat ang mga bata na magbasa at sumulat sa pamamagitan ng kanyang libro. Sabi pa ng bise, hindi ang kanyang libro ang problema ng bayan kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng mga kabataan. Sa huli may iniwang pasaring si Vice President Duterte. Abangan daw ang isusulat niyang isa pang libro na tungkol naman daw sa pagtataksil ng isang kaibigan. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.